Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, sandali muna tayong kumustahan. I-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Nakakatuwang isipin na kahit magkakalayo tayo ng lugar, pwede tayong pagtagpuin ng isang kwentong may aral, sakit at pag-asa. Kaya halika na, samahan mo ko sa simula ng buhay ng isang babaeng dahan-dahang sinubok ng tadhana, pero mas dahan-dahan ding hinubog para sa mas malaki ng laban. Sa bayan ng San Isidro, kilala ang pangalang Avelino hindi dahil mayaman sila, kundi dahil marangal sila. Ang pamilyang iyon ay hindi nagmamay-ari ng nalalawak na lupa o malalaking negosyo. Ang tanging ipinagmamalaki nila ay dangal, sipag at paniniwalang ang edukasyon ang pinakamabisang sandata laban sa kahirapan. At sa pamilyang iyon, lumaki si Lyris Avelino. Mula pagkabata, sanay na si Lyris sa tunog ng lumang electric fan, sa amoy ng lumang libro, at sa boses ng kanyang amang si Gavino Avelino na paulit-ulit na nagsasabing, "Anak, pwedeng mawala ang pera, pwedeng masira ang bahay, pero ang kaalamang na ituro sa tao habang buhay niyang madadala." Dating punong guro si Gavino sa pampublikong paaralan ng bayan. Hindi siya yumaman sa propesyon niya, pero marami siyang natulungan. May mga dating estudyante siyang naging nurse, pulis, guro at negosyante. Ang iba, sa tuwing nakakasalubong siya sa palengke, yumuyuko pa rin at nagsasabing, "Magandang umaga po, Sir Gavino. Kayo po ang dahilan kung bakit nakatapos ako." Kapag naririnig iyon ni Lyris, palihim siyang napapangiti. Hindi man marangya ang kanilang buhay, lumaki siyang punong-puno ng pagmamalaki sa ama. Namatay ng maaga ang kanyang inang si Rosenda, kaya mag-ama lang silang nagtutulungan sa halos lahat ng bagay. Si Lyris ang naglalaba, nagluluto, naglilinis, at kasabay niyon ay seryosong nag-aral. Ngulit hindi siya kailanman nagreklamo. Sa bawat hirap, lagi siyang may paalala sa sarili. Ang lahat ng ito ay bahagi ng paghahanda sa mas magandang bukas. Pagkatapos makatapos ng kursong education sa tulong ng scholarship at maliit na kita ni Gavino mula sa tutorial sessions, bumalik si Lyris sa San Isidro. Marami ang nagtaka kung bakit hindi siya sa siyudad nagtrabaho. "Sayang ka ito, Lyris," sabi noon ni Maestra Perlita Vidanes, madalik na kaibigan ni Gavino at matagal ding guro sa bayan. "Sa Maynila, mas malaki ang kikitain mo." Ngumiti si Lyris habang inaayos ang mga papel sa kanilang mesa. "Maestra, mas kailangan po ako rito. Maraming batang matatalino sa bayan pero kulang sa oportunidad." "Talagang anak ka nga ng tatay mo?" natatawang sagot ni Maestra Perlita. At doon nang simula ang pinakamalaking pangarap ng mag-ama, ang magtayo ng isang maliit, ngunit maayos na paaralan para sa mga batang halos sumusuko na sa pangarap dahil sa kahirapan. Hindi ito para sa mayayaman, hindi ito para sa prestigyo. Gusto ni Gavino at Lyris ng paaralang kayang pagsabayin ang husay at malasakit. Ngunit hindi madaling itayo ang isang pangarap na wala namang malaking puhunan. Ibinenta ni Gavino ang natitira nilang palayan sa kabilang baryo. Ang lupaing iyon sana ang huling alaala nila sa pamilya ni Rosenda, ngunit buong puso niya iyong isinuko. "Sigurado po ba kayo, Tay?" nanginginig na tanong ni Lyris nang makita ang papeles ng bentahan. "Mas gusto kong may maiiwan akong paaralan kaysa lupang matagal nang hindi napapakinabangan," sagot ni Gavino. "Ang lupa, anak, pwedeng tumubo ng damo, pero ang paaralan, tao ang pinatutubo." Hindi mapigilan ni Lyris ang pagluha. "Hindi ko po sasayangin ito." "Hindi mo sasayangin," sagot ni Gavino, "kasi hindi kita pinalaking mahina." Mula noon, halos araw-araw ay abala sila. Si Mang Isko Batislatang, ang matandang karpintero sa bayan, ay halos tumangging maningil ng buo. "Sir Gavino," sabi niya habang sinusukat ang kahoy para sa unang silid-aralan, "kayo po ang nagturo sa anak kong si Jomer na huwag tumigil sa pag-aaral. Nasa Saudi na yun iyon. Kung hindi dahil sa inyo, tambay lang sana iyon. Kaya hayaan niyo na, tulong ko na ito." Samantala, si Sister Amelie sa mula sa kumbento ay nagpadala ng mga lumang libro, usapin at maging ilang blackboard na pwedeng ayusin. Hindi kailangang bago lahat. Ang mahalaga, bago ang pag-asa ng mga batang gagamit nito.
Dahang-dahang umusad ang konstruksyon. Hindi man enggrande, malinaw ang puso ng proyektong iyon. Bawat hollow block ay tila may kasamang sakripisyo. Bawat yero ay may kaakibat na alaala ng pagpupuyat. Bawat pako ay tila tumitibok kasama ng mga pangarap ni Gavino at Lyris. Ngunit habang unti-unting tumitibay ang pundasyon ng paaralan, unti-unti ring nabubuo ang isang komplikasyong hindi inaasahan ni Lyris, ang pagpasok ni Nestor Valleña sa kanyang buhay. Nakilala niya si Nestor sa isang municipal education forum sa kalapit na bayan. Maginoo itong magsalita, laging maayos manamit, at tila alam ang tamang mga salitang gustong marinig ng isang babaeng pagod pero nangangarap. Pinakilala ito sa kanya ni Councilor Ben-Hur Salcedo na humahanga raw sa proyekto ng mga Avellino. Si Nestor ang pwede mong makatulong sa permits at networking, sabi ni Ben-Hur. May koneksyon ng pamilya nila. Nung una, nag-alangan si Lyris. Hindi siya sanay umasa sa mga taong may impluensya. Pero napansin niyang magalang si Nestor sa Gavino at tila totoo ang paghanga nito sa pangarap nilang paaralan. Ang bihira sa panahon ngayon, yung mga taong hindi para sa sarili ang pangarap, sabi ni Nestor isang hapon habang nakatayo sila sa bakanteng lote. Tahimik na ngumiti si Lyris. Hindi naman po kami kakaiba. Gusto lang naming may saysayang buhay namin. At sa mga sumunod na buwan, naging madalas ang pagpunta ni Nestor. Minsan may dalang pagkain para sa mga trabahador. Minsan may kilalang supplier. Minsan naman ay simpleng nakikinig lang sa mga plano ni Lyris. Maging si Gavino na likas na mapanuri sa tao ay hindi agad nakakita ng mali. Mukhang mabait ang binatang iyan. Minsang sabi niya habang nagkakape sila ni Lyris sa balkonya. Nakakatulong lang po siya, Tay. Maikling tugon ni Lyris, pero may bahagyang pamumula sa kanyang pisngi. Mag-ingat ka pa rin, sabi ng ama. Minsan ang pinakamaamong boses, yun pa ang may dalang pinakamahirap na pagsubok. Hindi iyon gaanong pinansin ni Lyris noon. Sa totoo lang, matagal nang walang lalaking nagpakita ng interes sa kanya. Karamihan sa nakikilala niya ay natatakot sa lalim ng kanyang responsibilidad. Pero si Nestor, parang kabaliktaran. Ipinadama nitong hindi pabigat ang kanyang mga pangarap, kundi kahanga-hanga. Kalaunan, naging sila, at nang sumunod na taon, nagpakasal sila sa isang payak, ngumit masayang seremonya sa simbahan ng San Isidro. Naroon sina Maestra Perlita, Mang Isko, Sister Amelice, Coach Dariel Montano na nooy batang sports volunteer pa lang, at ilang dating estudyante ni Gavino. Sa araw na iyon, akala ni Lyris ay tuluyan ng gumaganda ang kanyang mundo. May pangarap na paaralan, may amang masaya sa tabi niya, at may asawang animong handang sumuporta sa kanyang laban. Ngunit, hindi lahat ng nakangiti ay tunay na natutuwa. Mula pa lamang ng maging formal ang relasyon nila ni Nestor, dama na ni Lyris ang malamig na pakikitungo ng ina nitong si Doña Celestina Valleña. Magandang manamit, pinong magsalita, at laging nakangiti sa harap ng ibang tao. Pero may talim ang bawat tingin nito kay Lyris. Magaling kang babae, Hiha. Sipag, tiyaga, talino. Pero tandaan mo, Hiha, hindi sapat ang sipag para bagay ka sa isang pamilya. Minsan, kailangan mo ring matutunang lumugar. Hindi sumagot si Lyris noon. Ngumiti lang siya kahit malinaw sa kanya na hindi iyon papuri. Nang tumira na siya sa bahay ng mga Valleña matapos ang kasal, doon niya tuluyang nakita ang unti-unting pagbabago ni Nestor. Ang dating malambing at mapagmalasakit ay naging mas mapuna, mas madaling mainis, at mas sunod-sunuran sa ina. Lyris, bakit hindi mo munang ipasa kay Nestor ang pakikipag-usap sa kontraktor? Mas marunong ang lalaki sa ganyang bagay. Mahinaw namang sumagot si Lyris. Ako po kasi ang mas nakakaalam ng detalye ng plano. Ako ang humawak mulang umpisa. Hindi porket ikaw ang nagsimula ay ikaw malagi ang dapat masunod. Malamig na wika ni Celestina. Naroon si Nestor noon. Narinig niya ang lahat. Ngunit, imbes na kampihan ng kanyang asawa, ay nagkibit lang siya.
Hayaan mo na si mama, ganun lang talaga siya. Pero ako ang asawa mo. Nangingilid ang luha ni Lyris. Hindi mo man lang ako ipinagtanggol. Hindi naman kailangang palakihin. Matabang na sagot ni Nestor. Masyado ka lang sensitibo. Iyon ang unang bitak sa puso ni Lyris. Mula noon, dumami ang maliliit na pagkakataong tila walang halaga sa ibang tao pero unti-unting sumasakal sa kanya. Siya ang unang gumigising para maghanda ng almusal sa bahay ng mga Valenya bago pumunta sa site ng paaralan. Siya rin ang huling natutulog dahil kailangan pa niyang tapusin ang papers, budget sheets at permit requirements. Kapag may bisita sa bahay, siya ang pinagliligpit ng pinagkainan. Kapag may pagkukulang sa bahay, siya ang nasisisi. At habang siya ang halos maubos sa kakayod, unti-unti namang ipinapasok ni Nestor at Celestina ang sarili nila sa proyekto ng paaralan. Mas maganda sigurong gamitin ang apelyido nating Valenya para mas kagalang-galang pakinggan, sabi minsan ni Celestina habang sinusuri ang mock-up ng school signage. Napakunot noo si Lyris. Pero pinangalanan na po namin iyon ni Tay. Avellino Learning Center po talaga. Napakasimple, sagot ni Celestina. Kung gusto mong makaakit ng may kayang enrollees, dapat sosyal ang dating. Mula sa di kalayuan, tahimik na nakikinig si Gavino. Hindi siya agad nagsalita, pero napansin ni Lyris ang bahagyang pagbigat ng kanyang mukha. Alam niyang nasasaktan ng ama sa bawat pagtatangkang baguhin ang puso ng paaralan. Nagsimula na ring mapansin ni Lyris na may mga pagkakataon ang mga papeles na siya ang naghanda ay biglang kay Nestor ipinadadala para pirmahan. May mga meeting na hindi na siya sinasabihan. May mga supplier na bigla na lang pinapalitan. At sa tuwing magtatanong siya, pareho lang ang sagot na ibinabalik sa kanya. Huwag kang mag-overthink. Pero sa kaibuturan ng kanyang dibdib, alam ni Lyris na may mali. Hindi pa malinaw ang buong anyo ng panganib pero ramdam na niya ang animo nito. At sa gitna ng lahat ng iyon, ang tanging nagpapalakas sa kanya ay ang ama niyang si Gavino, kahit halata na ang paghihina nito. Mas madalas na itong mapagod, mas matagal nang umupo sa lumang bangko sa gilid ng construction site. Minsan pa nga'y napahawak ito sa dibdib matapos umakyat ng 2 baitang. Tay! Nag-aalalang sigaw ni Lyris. Ngumiti lang si Gavino kahit namumutla. Ayos lang ako anak, hindi pa pwedeng bumigay. Hindi pa natin nakikita ang unang batch ng mga batang papasok dito. Lumuhod si Lyris sa harap ng ama niya at hinawakan ang kamay nito. Huwag niyo pong ipilit ang katawan niyo. Ikaw ang mas huwag magpabaya. Mahina ngunit madiing sagot ni Gavino. Kapag dumating ang araw na gusto nilang alisin ka sa sarili mong pangarap, huwag kang matakot lumaban. Natigilan si Lyris. Hindi niya alam kung bakit, pero ang simpleng linyang iyon ay tila babala. Para bang may nakikita na ang ama niyang hindi pa niya kayang buuin. Sa paglubog ng araw na iyon, habang pinagmamasdan niya ang gusaling unti-unti nang nagkakaroon ng anyo, may kung anong malamig na hangin ang dumaan sa kanyang pakiramdam. Ang paaralang pinangangarap nila ay malapit ng mabuo. Ngulit kasabay ng pagtatapos ng gusali, pakiramdam niya'y may nagsisimula namang mas mabigat na unos sa loob mismo ng tahanang pinasok niya bilang asawa. At hindi pa niya alam na ang mga ngiti, ang mga kamay na kunwaring tumutulong at ang mga salitang tila suporta, yun din pala ang magiging unang mga sandatang gagamitin laban sa kanya. Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, sandali muna tayong kumustahan. I-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood niyon. Nakakatuwang isipin na kahit magkalayo tayo ng lugar, pwede tayong pagtagpuin ng isang kwentong may aral, sakit at pag-asa. Kaya halika na, samahan mo ako sa pagpapatuloy ng buhay ng isang babaeng minsang minahal ng totoo ang kanyang pangarap, hanggang sa unti-unti iyong inangkin ng mga taong pinakamalapit sa kanya. Nang gabing iyon, matapos nilang mag-ama na pagmasdan ng gusaling halos handa nang tumanggap ng unang batch ng mga estudyante, hindi agad nakatulog si Lyris. Paulit-ulit sa isip niya ang mga huling sinabi ni Gavino. Kapag dumating ang araw na gusto nilang alisin ka sa sarili mong pangarap, huwag kang matakot lumaban. Hindi niya alam kung bakit iyon tumimo ng ganoon kalalim.
buong magdamhag habang naririnig niya ang mahinang ugong ng aircon sa kwartong hindi niya kailanmang itinuring na tunay na kanya sa bahay ng mga Valenya, pakiramdam niyang may dumarating na unos. At kinabukasan, tila pinatunayan na iyon ng bawat pangyayari. Lumipas ang mga linggo at mas naging basa-basa na ang lahat para sa ingranding pagbubukas ng Avellino Learning Center. Mula sa permit finalization hanggang sa pag-aayos ng classrooms, mula sa pagprint ng tarpaulin hanggang sa pag-imbita ng mga panauhin, halos wala ng pahinga si Lyris. Siya pa rin ang gumagawa ng kabuoang program flow, siya ang tumitingin sa enrollment sheets, siya ang kumakausap sa mga guro, siya ang humahawak sa scholarship lists para sa mga batang pinili nilang tulungan. Ngumit habang siya ang kaluluwang nagbubuhay sa bawat detalye ng paaralan, lalong naging halata na sina Nestor at Celestina ang gustong makita ng publiko sa mukha ng tagumpay. Mas maganda sigurong gamitin ang apelyido nating Valenya para mas kagalang-galang pakinggan, sabi minsan ni Celestina habang sinusuri ang mock-up ng school signage. Napakunot noo si Lyris. Pero pinangalanan na po namin iyon ni Tay Avellino Learning Center po talaga, sabi ni Celestina isang hapon habang nasa dining room sila. Mas malakas ang dating ng lalaki sa stage, mas may authority. Tahimik na napatingin si Lyris sa biyanan. Pero si Tay po at ako ang naghanda ng vision statement ng school. Kami po ang may pinakakilalang layunin nito. Hindi naman ibig sabihin yan ikaw na agad ang haharap. Malamig na sagot ni Celestina habang marahang humihigop ng tsaa. Matutong hindi umiksena sa lahat ng bagay. Sumabad si Nestor habang abala sa pagtingin sa cellphone. Mom's right, practical lang, huwag mo nang gawing issue. Napahigpit ang hawak ni Lyris sa folder na dala niya. Issue ba na gusto kong respetuhin ang pinaghirapan naming mag-ama? Tumingin si Nestor sa kanya, bahagyang nainis. Lyris, ilang beses ko bang sasabihin, hindi lahat ng bagay kailangan mong dibdibin. Mula sa gilid ng mesa, tahimik na naroon si Gavino. Hindi man siya nagsasalita, halata sa mga mata niyang may bumabagabag sa kanya. Matagal siyang nakatingin sa anak, para bang gusto na niyang magsalita, murit pinipigilan lang ng respeto sa tahanang hindi naman talaga kanila. Sa mga sumunod na araw, mas dumalas ang mga pangyayaring tila maliliit lamang, ngunit may malalim na sugat na iniiwan kay Lyris. Ang original layout ng school marker na may nakalagay na "Founded by Gavino and Lyris Avellino" ay biglang napalitan ng "In partnership with the Valenya family." Ang guest list na ginawa niya para sa mga matagal nang sumusuporta sa kanila ay nabago. May ilang pangalan ng dating estudyante ni Gavino ang tinanggal at pinalitan ng mga negosyanteng kakilala ni Celestina. Maging ang upo ang inilaan niya para sa ama sa harap ng programa ay inilipat sa gilid dahil para raw iyon sa mas mahahalagang panauhin. Hindi na iyon pinalampas ni Gavino. Nestor, mahinahon ngulit madiing sabi niya sa isang site meeting, huwag mong kakalimutan na hindi negosyo ang unang dahilan kung bakit itinayo ang paaralang ito. Napalingon ang ilang tao, kasama sina Coach Daryl Montano, Maestra Perlita at Mrs. Adelma Quintanar ng Parents Circle. Bahagyang nungumiti si Nestor, pero malamit ang mga mata. Tito Gavino, wala namang pong nakakalimot, inaayos lang pong natin para mas maging presentable. Kapag presentable pero nawawala ang kaluluwa, sagot ni Gavino, baka hindi na ito ang paaralang pinangarap namin. Saglit na nanahimik ang paligid. Kita ni Lyris ang kakaibang kislap sa mukha ni Celestina, iyong ngiting pilit pero halatang napikon. Noong gabing iyon, inabutan ni Lyris ang kanyang ama na nakaupo sa lumang silya sa may terrace ng bahay nila sa San Isandro. Doon muna ito nagpalipas ng oras dahil pakiramdam niya ay lalo lamang siyang umiiksi ang hininga kapag nasa bahay ng mga Valenya. Tay, marahan niyang sabi habang inaabot dito ang tsaa. Na-e-stress po ba kayo sa nangyayari? Ngumiti si Gavino ngunit halatang pagod. Hindi ako sa stress natatakot, anak. Ang kinatatakutan ko ay baka masanay kang pinapaliit ka ng mga maling tao. Umupo si Lyris sa tabi niya. Minsan ko naiisip ko baka ako lang ang mali. Baka masyado akong emosyonal. Agad na umiling si Gavino. Ang taong may malasakit sa tama, hindi emosyonal. Mulak lang siya. Huwag mong hahayaan na paikutin ka ng mga salitang ginagamit para patahimikin ka.
Napayuko si Lyris. Ilang sandali silang parehong tahimik. Naririnig lamang nila ang mga kuligrit at mahinang pag-aspas ng dahon sa bakuran. Anak, muli nitong sabi, may papel ako sa cabinet, mga original kopya ng ilang dokumento. Huwag mo munang tanungin kung bakit ko sinasabi ito. Basta tandaan mo kung saan nakalagay. Napatitig si Lyris. Bakit mo parang may masama kayong kutob? Hindi agad sumagot si Gavino. Sa halip, tumingin siya sa malayo, sa direksyon ng paaralang matagal nilang pinangarap. Minsan, hindi kailangan ng sigaw para malaman mong may gustong umagaw. Sapat na ang paraan ng paghawak nila sa mga bagay na hindi naman sa kanila. Dumating ng bisperas ng opening ceremony. Abala ang buong bayan. May mga nakasabit ng banderita sa kalsada papunta sa paaralan. Dumating na ang ilang bagong upuan at electric fence. Si Jessa Kilaton, na noon ay aplikanting guro pa lang, ay tumulong sa pag-aayos ng student kits. Si Rufino Bagtas, dating driver at matagal ng tapat na kakilala ni Gavino, ang naghatid ng ilang kahon ng donated notebooks mula sa simbahan. Maging si Dr. Yago Celdran, isang batang doktor at dating estudyante ni Gavino, ay nagpahayag na dadalo siya at may balak magbigay ng maliit na medical assistance program para sa future students. Sa gitna ng mga taong iyon, lalo lamang luminaw kung sino-sino ang tunay na tumataya ng puso para sa paaralan, at higit ding luminaw kung sino-sino ang tumitingin lamang dito bilang entablado na pwedeng angkinin. Kinagabihan, pagod na umuwi si Lyris sa bahay ng mga Valenia. Inabutan niya si Celestina sa sala kasama si Nestor habang may hawak na seating arrangement chart. Mabuti at dumating ka, sabi ni Celestina. May mga kailangang plansyahin sa bahay bukas ng umaga. May darating na bisita rito bago dumiretso sa school. Natigilan si Lyris. Bukas po ang opening. Kailangan ko pong maaga sa school. Marami pa akong final checking. Mabagal na ibinaba ni Celestina ang papel at tumingin sa kanya na parang bata lamang siyang pinagsasabihan. Hindi mo ba naiintindihan? May mas makakagawa sa school. Dito ka kailangan. Pero ako po ang gumawa ng buong programa, giit ni Lyris. Ako rin po ang dapat sumalubong sa ilang teachers at scholars. Hindi na siya pinatapos ni Nestor. Lyris, matigas nitong sabi, sundin mo na lang si Mama. Napalunok siya. Paano naman ang lugar ko roon? Paaralan iyon namin ni Tay. At doon tuluyang pumutok ang kinikimkim na pagmamataas ng mga Valenia. Tumayo si Celestina, dahan-dahang lumapit at sa unang pagkakataon ay wala na ang kunwaring pino nitong anyo. Makinig ka sa akin, malamig ngulit matalim niyang sabi. Hindi pwedeng sa lahat ng pagkakataon ay ikaw ang bida. Hindi bagay sa iyo ang mga engranding selebrasyon. Ang totoo, dapat nga magpasalamat ka na lang dahil isinama ka pa sa pamilyang ito. Nanginig ang kamay ni Lyris. Ano pong ibig ninyong sabihin? Bago pa makasagot si Celestina, si Nestor na mismo ang bumanat ng salitang sumira sa natitirang pag-asa ni Lyris sa kanilang pagsasama. Maglinis ka lang ng bahay. Bawal ka sa engranding selebrasyong ito. Parang iyong malakas na sampal sa katauhan niya. Hindi niya agad na proseso ang narinig. Tumigil ang mundo sa loob ng ilang segundo. Tila pati ang ilaw sa sala ay lalong luminaw para ipakita ang kabuuan ng kanyang kahihiyan. Anong sabi mo? Mahina niyang tanong, halos pabulbol. Lumapit pa si Celestina, nakataas ang baba, at sinundan iyon ng mga salitang mas lalong nagbaon ng pait sa puso ni Lyris. Hindi ka bagay sa harap ng mga mayor, negosyante at press. Mapapagkamalan ka lang na staff. Dito ka na lang. Linisin mo ang bahay, ayusin mo ang kusina. Yan ang mas akma sa'yo. Hindi na niya alam kung paano niya napanatiling nakatayo ang sarili niya. Ang gusto niyang gawin ay sumigaw, magbasag o isumbat ang lahat ng taon ng sakripisyo niya. Ngunit wala ni isa sa mga iyon ang lumabas. Sa halip, naramdaman na lang niya ang mainit na luha sa girid ng mga mata niya. Tumingin siya kay Nestor. Umaasa pa rin siyang baka babawiin ito. Baka sabihin nitong hindi iyon ang tunay niyang ibig sabihin. Pero ang nakita niya sa mukha ng asawa ay hindi pagsisisi, kundi pagkainis na parang siya pa ang dahilan kung bakit nagkakagulo. Huwag ka nang umarte. Huwag mong sirain ang araw bukas. Hindi sumagot si Lyris. Marahan siyang tumalikod at dumiretso sa maliit na silid na gamit niya sa bahay.
Doon niya inilabas ang hikbi na kanina pa niyang pinipigil. Nanginginig ang buong katawan niya. Sa bawat alaala ng pagpupuyat, bawat pirma sa permiso, bawat sentimong ipinagtipid nila ng ama niya, mas lalong tumitindi ang sakit sa kanyang dibdib. Makalipas ang ilang minuto, may marahang kumatok sa pinto. "Ma'am Lyris," bulbul ni Felina, ang kasambahay. "Ako po si Felina." Pinunasan ni Lyris ang angaluha at binuksan ng bahagya ang pinto. Nakita niya ang takot at awa sa mukha ng babae. "Pasensya na po," sabi ni Felina. "Narinig ko po ang nangyari." "Okay lang," mahinang sabi ni Lyris kahit halatang hindi. Dahan-dahang iniabot ni Felina ang isang lumang sobre. "Kanina po, bago umanis ang tatay niyo, iniwan niya ito rito. Sabi niya, ibigay ko lang daw kung sakaling dumating ang araw na maramdaman niyong hindi na kayo ligtas." Napakunot si Lyris at agad kinuha ang sobre. Nanginginig ang mga daliri niyong binuksan niyon. Sa loob ay may sulat kamay ni Gavino, ilang kopya ng bank certifications at listahan ng mga dokumentong nakatago sa lumang cabinet sa bahay nila. "Anak, kung binabasa mo ito, malamang dumating na ang araw na kinakatakutan ko. Huwag kang maniwalang wala kang halaga. Huwag kang matakot ipaglaban ng totoo. Ang paaralang ito ay bunga ng dangal, hindi ng apelyido ng mapang-api." Napaupo si Lyris sa gilid ng kama, muling napahagulhol. Ngunit sa pagkakataong ito, may iba ng halo ang kanyang pag-iyak. Hindi na lamang yun purong sakit. May unti-unti nang tumitigas sa loob niya. Hindi siya bumaba kinabukasan para makipagtalo. Hindi rin siya naghabol sa sasakyan ni Nestor at Celestina nang umalis ang mga ito patungo sa opening ceremony. Habang sila ay papunta sa entabladong akala nila'y kanila na, si Lyris naman ay tahimik na nag-impake ng ilang damit. Kinuha ang sobre ng ama at tinawagan si Attorney Sereno Tablizo. "Attorney," nanginginig ngunit matatag niyang sabi sa telepono, "handa na po akong magsalita, pero hindi ako gagawa ng iskandalo. Gusto ko pong ilaban ito sa tamang paraan." Sa kabilang linya, agad sumagot si Sereno. "Buti at tumawag ka, Lyris. Hinihintay ko yan. Maglita tayo mamayang hapon. Dalhin mo ang lahat ng meron ka." Bago siya umalis ng bahay, tumingin siya sa paligid ng silid na pinagsiksikan sa kanya bilang asawa, ngunit hindi kailanman naging tahanan. Hindi siya sumigaw, hindi siya nanumbat, hindi siya nagbanta. Pero sa katahimikan ng paglabas niyang iyon, may isang bagay ng tuluyang namatay. Ang dating Lyris na handang lunukin ang lahat para lang mapanatili ang kapayapaan. At may isang bagong Lyris na isinilang, isang babaeng handang maghintay, magplano, at gumante, hindi sa paraang marumi, kundi sa paraang hindi na muling mababaliktad ng sinuman. Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, sandali muna tayong kumustahan. I-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood na yon. Ang sarap isipin na sa bawat oras ng panonood mo, may isang kwentong pwedeng sumabay sa tibok ng puso mo. Kwentong may sugat, may tapang, at may unti-unting pagbangon. Kaya heto na, ituloy natin ang laban ni Lyris, isang laban na hindi na lang tungkol sa sakit ng puso, kundi tungkol na sa katotohanang ayaw ipasok sa kabaong ng katahimikan. Nang araw ding iyon matapos siyang iwan sa bahay at pagbawalang sumama sa pagbubukas ng paaralan na siya mismo ang bumuo kasama ang ama, hindi dumiretso si Lyris sa paaralan. Hindi siya nagsugod para manggulo. Hindi rin niya piniling magpakita sa harap ng mga bisita para ilahad ang sama ng loob. Sa halip, dinala niya ang bag, ang sobrang iniwan ng ama at ang natitirang dignidad na pilit inaapak-apakan ng asawa at biyenan papunta sa lumang bahay nilang mag-ama sa San Isidro. Pagpasok niya roon, tila bumungad agad sa kanya ang mga alaala. Nandoon pa rin ang lumang aparador na sinasabi ng amang may laman na mahahalagang papeles. Nandoon pa rin ang amoy ng mga lumang aklat, ang maliit na altar sa sulok at ang kahoy na lamesang madalas nilang gawing working table habang pinaplano ang Avellino Learning Center, ngunit sa halip na lalo siyang paluhudin ng sakit, may kakaibang lakas na dahan-dahang bumalot sa kanya. Para bang kahit wala roon si Gavino sa sandaling iyon, naroon pa rin ang kanyang gabay. Agad niyang binuksan ang kabinet. Maayos na nakatago sa isang lumang bakal na lalagyan ng mga original copies ng deed of sale ng lupa na ibinenta ni Gavino.
mga resibo ng unang bayad sa contractor, bank certifications, letters of donation mula kina Sister Amelis at sa ilang dating estudyante, pati na rin ang draft ng founding principles ng paaralan na parehong pirmado nilang mag-ama. Habang isa-isa niyang nilalabas ito, lalo niyang napagtanto kung gaano kalalim ang balak ng mga Valenya. Hindi simpleng pagmamaliit ang ginawa sa kanya, may sistematikong pag-agaw na nangyayari. Makalipas ang halos 1 oras, dumating si Attorney Sereno Tablizo. Suot nito ang simpleng long sleeves at may bitbit na leather folder. Matagal ng abogado sa bayan si Sereno at isa siya sa mga unang naniwala sa plano ni Gavino at Lyris. Hindi man siya madalas sumalita, kilala siyang diretso at maingat. Pagpasok pa lang niya sa bahay, agad siyang huminga ng malalim nang makitang nakakalat na mga dokumento sa lamesa. Hindi ka nagkamali ng kutob, Sabi niya habang dahan-dahang hinahawakan ng ilang papeles. Mula pa lang sa mga titulong ito, malinaw na may basehan kang ilaban ang pangalan at karapatan mo sa paaralan. Umupo si Lyris sa tapat niya. Namumugtog pa ang mga mata niya, pero matatag na ang kanyang boses. Attorney, ayokong kumanti ng padalos-dalos. Ayoko ring magmukhang babaeng sugatan lang. Gusto ko pong lumaban sa paraang hindi nila mababaluktot. Tumanggo si Sereno. Yan ang tamang simula. Hindi tayo aangal lang. Magtitipon tayo ng ebidensya, testigo at timeline. Kapag pinakilos natin ito ng maayos, hindi na nila kayang pagtakpan. Sa araw din ngayon, nagsimula ang tahimik ngulit mabigat na paghahanda ni Lyris. Hindi na siya ang gating babaeng natitigilan sa malamig na salita ni Celestina o napapahina sa kawalan ng panig ni Nestor. Ngayon, bawat luha ay may kasunod ng desisyon. Bawat sugat ay may kasunod ng hakbang. Samantala, sa mismong opening ceremony, ayon sa mga balitang narinig ni Lyris mula kina Bembem Rozol at Maestra Perlita, naging magarbunga ang pagdiriwang. Nandoon ang ilang konsehal, ilang negosyante, ilang magulang, at maging ang lokal na radyo na pinamumunuan ni Mila Sarmiento. Si Nestor ang nagtayo sa entablado at nagsalita tungkol sa sakripisyo ng kanilang pamilya, habang si Celestina naman ang buong yabang na bumati sa mga panauhing parang siya ang tunay na nagpatayo ng institusyon. Ngunit hindi lahat ng dumalo ay naloko. Kinabukasan, si Maestra Perlita mismo ang pumunta sa bahay ni Lyris. Pagkapasok pa lang ay niyakap agad niya ang dalaga. "Anak," nanginginig niyang sabi, "hindi ko matanggap ang nangyari. Hinahanap ka ng mga tao kahapon, lalo na si Dr. Yago at si Coach Dariel." Napayoko si Lyris. "Hindi ko kayang humarap kahapon, Maestra." "Hindi mo kailangang ipaliwanag," sagot ng matanda. "Ang kailangan mong gawin ngayon, tiyaking hindi mawawala sa iyo ang pinaghirapan ninyo ng tatay mo." Maya-maya pa, dumating rin si Coach Dariel Montano. Bata pa ito kumpara sa ibang guro, pero matagal nang humahanga kay Gavino at sa misyon ng paaralan. Kasama niya si Jessa Kilaton, ang applicant na teacher na tumulong sa pag-aayos ng student kits bago ang opening. "Ate Lyris," sabi ni Jessa, halatang kinakabahan, ngunit pursigido. "May dapat po kayong malaman. Simula po noong nakaraang 2 linggo, may mga papeles pong ipinapapirma si Sir Nestor sa admin office na hindi po namin nakikita noon. May listahan din po ng bagong suppliers na puro kakilala nila." Napatingin si Sereno kay Jessa. "May hawak ka bang kopya?" "Wala po sa akin, pero nakita ko pong may duplicate file sa records room. Natatandaan ko rin po ang ilan sa mga pangalan." Mahalaga ang impormasyong iyon. Hindi man pa sapat para agad na magsampa ng kaso, malinaw na indikasyong iyon na may mga galaw sa loob ng paaralan na hindi alam ni Lyris at tiyak na hindi inaprubahan ni Gavino. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting lumawak ang bilog ng mga taong handang tumulong kay Lyris. Si Rufino Bagtas na minsan ay naging driver at assistant ni Gavino sa pag-iikot para sa permits ay nagsabing handa siyang tumestigo kung kinakailangan. "Ma'am Lyris," sabi nito habang nakatayo sa bakuran, "marami po akong nakita noon pa. Madalas akong inuutusan ni Sir Gavino maghatid ng resibo at papeles. Alam kong sa inyo simula at sa inyo yon dapat bumalik."
Si Sister Amelis naman ay nagpadala ng mensahe na handa siyang patotohanin ang mga librong ipinagkaloob ng kumbento at ang personal na pakikipag-usap niya kay Gavino tungkol sa scholarship vision ng paaralan. Maging si Dr. Yago Celdran na dumalo sa opening na may dalang intensyon sanang magbigay ng maliit na medical fund ay lumapit din kay Iris ng personal. Nagkita sila sa isang simpleng coffee shop sa bayan. Tahimik ang lugar at ang ulan sa labas ay tila nagbibigay ng takip sa maselang usapan. "Pasensya ka na," sabi Yago habang nakatitig sa tasa ng kape. "Nandoon ako kahapon at alam kong may mali. Hindi ko lang agad naiintindihan gaano kalala." Hindi agad sumagot si Iris. Napagod na siyang marinig ang salitang pasensya mula sa mga taong walang kasalanan, samantalang ang tunay na dapat humingi nun ay walang balak gawin iyon. Patuloy ni Yago. Nang malaman kong pinaiwan ka sa bahay, doon ko na naunawaan kung bakit napakalamig ng buong programa kahit maganda sa paningin. Dahan-dahang napaangat ang tingin ni Iris. "Ang hirap, Doc. Hindi ko akalaing aabot sa puntong kaya nila akong alisin sa mismong araw na pinakahihintay ko." "Tandaan mo ito," seryosong tugon ni Yago. "Ang taong marunong manakit sa tamang araw mo, hindi aksidente yun. Sinasadya nilang mawalan ka ng bahagi sa sarili mong kwento." Tumimo ang linyang iyon kay Iris. Dahil iyon nga ang pinakamasakit sa lahat. Hindi lang siya pinahiya, tinangka siyang burahin. Samantala, habang nagtitipon ng kakampi si Iris, unti-unti namang lumalabas ang mga bitak sa loob ng Avellino Learning Center sa ilalim ng kontrol ni Nestor at Celestina. Dahil mas inuuna nila ang imahe kesa maayos na sistema, nagsimulang magreklamo ang ilang guro. Ang ilan ay delayed ang sweldo. Ang supplies na dapat ay basic at abot-kaya ay naging mahal dahil sa bagong supplier na rekomendado ni Roldan Valenia, pinsan ni Nestor. Maging ang ilang magurang ay napapansin na bakit tila pataas ng pataas ang miscellaneous fees gayong ang ipinangako noon ni Gavino at Iris ay school na may malasakit sa ordinaryong pamilya. Isang gabi, tahimik na dumalaw sa bahay si Bembem Ruzol. Kilala ito sa pagiging mahilig sa balita, pero sa pagkakataong iyon, hindi chismis ang dala nito, kundi mahalagang piraso ng katotohanan. "Iris," bulong ni Bembem habang palingalinga sa labas. "Ayokong makialam sana, pero may narinig ako nung isang gabi sa garden ng mga Valenia. Nandoon si Celestina, si Nestor at si Tarsilo Muñez." Napatayo si Sereno na kasalukuyang nag-aayos ng mga dokumento sa mesa. "Ano ang narinig mo?" Linunok ni Bembem ang kaba. "May pinag-uusapan silang future expansion kuno, pero parang ang totoo, ibebenta ang likod na bahagi ng lupa sa developer pag nakuha na ng buo ang kontrol sa paaralan. Ang sabi pa ni Celestina, kapag tuluyan ang nawala sa eksena si Iris, wala nang haharang." Nanlamig ang buong katawan ni Iris. Hindi niya akalaing ganun na kalalim ang plano. Akala niya dati, gusto lang ng mga ito ng papuri, posisyon at pangalan. Ngunit ngayon, malinaw na may mas malaking target. Gawing negosyo ang institusyong itinayo sana para sa mga batang walang kakalihang mangarap ng malaki. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Sereno. Sinimulan niyang ayusin ang timeline ng lahat ng pangyayari, mula sa pagbili ng materyales, pag-process ng permits, fund sources, testimonya ng mga donor, hanggang sa mga pagbabago sa pamamalakad matapos maupo sina Nestor at Celestina sa sentro ng proyekto. Sa payo rin niya, hindi muna nagsampa agad ng kaso si Iris. Sa halip, pinalakas muna nila ang pundasyon ng ebidensya para kapag humarap sila, hindi iyon mauuwi sa simpleng sabi niya, sabi nila. Habang ginagawa ang lahat ng ito, hindi rin nanatiling nakakulong sa lungkot si Iris. Sa halip, sinimulan niyang magturo ng libre sa barangay hall tuwing hapon para sa mga batang hirap makaagapay sa klase sa bagong bukas na paaralan. Kasama niya sina Jessa at Coach Dariel. Nagulat ang mga magulang nang marinig nila iyon. "Bakit mo pa po ginagawa ito, Ma'am Iris?
Tanong ng isang inang si Adelma Quintanar habang inaakay ang anak niyang mahiyain. Kayo po ang inagrabyado. Ngumiti si Lyris, pagod ngunit malinaw ang mata. Hindi naman kasalanan ng mga bata ang nangyayari sa matatanda. Ang pangarap ng tatay ko ay para sa kanila. Hindi pwedeng tumigil yon. Ang simpleng programang iyon ang unti-unting nagbalik ng tiwala ng komunidad sa kanya. Ang mga tao na may nangsang nalito kung sino ba talaga ang nasa likod ng Avellino Learning Center ay nagsimulang makita ang pagkakaiba. Habang ang mga Valenya ay abala sa press photos, sponsorship dinners at pagpapabango ng pangalan, si Lyris naman ay tahimik na nagtuturo sa barangay hall, humahawak sa kamay ng mga batang hindi marunong magbasa at nagbibigay ng panibagong pag-asa sa mga magulang. At doon, nagsimulang mabiyak ang mga alyansa. Si Councilor Ben Hor, na dating kampi kay Nestor, ay nagsimulang magtanong kung bakit daming reklamo mula sa mga parents. Si Mila Sarmiento ng lokal na radyo ay nagpahiwatig kay Lyris na handa siyang ibigay ang tamang espasyo sa katotohanan kung darating ang panahon. Maging ang ilang board members na dating tahimik ay nagsimulang lumayo kay Celestina nang maramdaman nilang may itinatagong hindi malinis ang pamilya Valenya. Dumating ang unang malaking direktang paghaharap sa isang closed-door mediation na inayos ni Sereno para subukang ayusin ang gusot nang hindi pa umaabot sa korte. Nandoon si Lyris, Attorney Sereno, si Nestor, si Celestina at ilang neutral na saksi gaya ni na Councilor Benhor at Padre Elison Meralco. Pagpasok pa lang ni Nestor, iritado na ito. Ano ba talagang gusto mo, Lyris? Malamig nitong tanong. Bakit ayaw mo nalang tantanan ng issue? Napahiya ka na nga, pero hindi ibig sabihin kailangan mong sirain ang school. Hindi agad sumagot si Lyris. Sa halip, dahan-dahan niyang inilapag sa mesa ang ilang dokumento. Isa-isa niyang inayos ang mga ito sa harap ng lahat. Ang gusto ko, mahinahon niyang sabi, ay itigil ninyo ang pag-angkin sa hindi inyo. At itigil ninyo ang paggamit sa pangalan ng tatay ko para sa mga planong hindi niya kailanman papayagan. Umigting ang panga ni Celestina. Matatapang ka na ngayon dahil may kaunting kakampi ka. Hindi natinag si Lyris. Hindi po. Matatapang lang ako ngayon dahil malinaw na sa akin na matagal ninyo akong gustong patahimikin. Sumandal si Nestor at napatawa ng pagalit. Magkano ba ang gusto mo? Sabihin mo na. Huwag na nating pahabain ito. Biglang tumahimik ang silid. Si Lyris na minsang dinurog nila sa isang sigaw lang ay diretsyong tumingin sa asawa. Wala nang pakiusap sa kanyang mga mata. Wala nang natitirang takot. Hindi ako namamalimos ng halaga, sabi niya, malamig at malinaw. Ang ipinaglalaban ko ay pangalan ng ama ko, dangal ko, at kinabukasan ng mga batang gusto ninyong gawing puhunan. Sa sandaling iyon, kahit hindi pa tuluyang bumabagsak ang mga Valenya, nagsimula nang pumutok ang tunay nilang maskara sa harap ng mga taong dati handang maniwala sa kanila. At si Lyris, na minsang iniwan sa bahay para maglinis habang inaagaw ng iba ang kanyang entablado, ay tuluyan nang nagsimulang bumuo ng sarili niyang laban. Isang laban na hindi na nila kayang tapakan muli. Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, sandali muna tayong kumustahan. I-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras kang nanonood ngayon. Minsan, sa bawat taong nakikinig sa isang kwento, may sugat na unti-unting naghihilom at may lakas na muling nabubuo. Kaya samahan mo kong ituloy ang bahaging ito ng buhay ni Lyris, ang yugto kung saan ang katahimikang matagal niyang pinili ay hindi na tanda ng panghihina, kundi paghahanda para sa isang katotohanang gigiba sa mga nagsamantala sa kanya. Matapos ang unang mediation meeting na nagtapos sa malamig na pagtitig, palusot at lantad na pagmamaliit ni Nestor, hindi na nag-aksaya ng panahon si Lyris. Malinaw na sa kanya na hindi na ito simpleng usapang pampamilya. Hindi na rin ito kayang ayusin sa pamamagitan ng pakiusap, pagpapatawad o pag-asa na bigla na lamang magbabago ang mga taong matagal nang piniling tapakan siya. Ang susunod na yugto ay kailangang iharap sa tamang mga tao, sa tamang panahon at sa paraang hindi na muling mababaluktot ang katotohanan. Lumipas ang ilang buwan. Pumasok na sa regular operation ng Avellino Learning Center.
Ngunit kasabay niyon ay dumami rin ang mga bulong sa komunidad. Ang mga gurong una sanang masaya sa misyon ng paaralan ay napapagod na sa gulong dulot ng administrasyong mas interesado sa branding at koneksyon kaysa sa tunay na kailangan ng mga estudyante. May ilang teachers na tahimik na lumalapit kina Jessa at Coach Dariel upang magtanong kung totoo bang babalik si Lyris. May mga magulang na nagtataka kung bakit tila hindi na pareho ang init ng paaralan kumpara noong unang ipinapangako pa lamang ito ni Gavino at Lyris. Isang umaga, dumalaw si Maestra Perlita sa barangay hall kung saan patuloy pa ring nagtuturo si Lyris ng libreng remedial classes tuwing pahapon. Kasama niya si Sister Amelis at si Padre Elison Meralco. Habang abala ang ilang bata sa pagsagot ng spelling exercises, tahimik na nagtipon-tipon ng tatlo sa sulok. "May balita," sabi ni Maestra Perlita. Maingat na ibinababa niya ang bag sa lamesa. "May educational summit sa Baan na susunod na buwan. Lahat ng private at community-based school sa distrito ay kailangang mag-report ng kanilang progress, financial direction at future programs." Napatingin si Sereno na noon ay dumating rin dala ng ilang updated papers. "Kasama ang Avellino Learning Center?" "Kasama," sagot ni Perlita. At si Nestor ang nakatakdang mag-present sa harap ng mga school heads, local officials at ilang donor groups. Natahimik si Lyris. May kakaibang pintig sa dibdib niya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil naramdaman niya na ito na ang pagkakataong hinihintay niya. Hindi sa pamamagitan ng paninira, hindi sa drama, kundi sa isang lugar kung saan obligadong humarap sa dokumento at testigo ang sino mang magsisinungaling. Napansin niyo ni Sereno. "Ito na ang pinto." Mahinahon nitong sabi. Pero kapag binuksan natin iyan, wala nang atrasan. Tumanggo si Lyris. "Matagal na po akong wala sa puntong pwedeng umatras." Mula noon, mas naging masinsin ang paghahanda. Hindi na lamang sapat ang mga kopya ng deed of sale, resibo at letters of donation. Kailangan nila ng malinaw na narrative, isang sunod-sunod na paglalahad na hindi magmumukhang personal na ganti, kundi isang matibay na pagpapatunay kung sino ang tunay na nagtayo ng paaralan at sino ang nagtangkang agawin ito. Isa-isang kinausap ni Sereno ang mga testigong handang tumayo para kay Lyris. Si Mang Isko Batislaong ay naglahad ng detalyadong salaysay kung paano si Gavino mismo ang nakikipag-usap sa mga trabahador noon, kung paano si Lyris ang araw-araw na may dalang plano at bayad sa materyales, at kung paanong wala man lang si Nestor sa mga unang buwang pinakamahirap ang konstruksyon. "Kung kailan may bubong na at may pader na," sabi ni Mang Isko habang pinipirmahan ang kanyang affidavit, "doon ko lang madalas nakikitang pumupunta ang lalaking iyon. Noong pundasyon pa lang, mag-aama ang laging nandoon." Si Sister Amelise naman ay naglabas ng lumang record ng donation drive na pinangunahan ng kumbyento para sa mga librong ilalagay sa library. Nakasulat doon ng malinaw ang pangalan ni Gavino Avellano bilang founder contact at si Lyris bilang academic coordinator. Si Rufino Bagtas ay nagbigay ng talaan ng mga biyahe niya noon upang maghatid ng permit folders sa Municipal Hall. Maging si Jessa Kilaton ay gumawa ng written account tungkol sa mga dokumentong unti-unting binago ng admin sa ilalim ni Nestor. Ngunit sa lahat ng iyon, ang pinaka-nagpatibay ng loob ni Lyris ay ang biglang paglapit ni Dr. Yago Celdran. Nagkita silang muli sa maliit na coffee shop na malapit sa plaza. Tahimik ang lugar at maulan na naman sa labas, na parabang ang panahon mismo ay pabor sa mga pag-uusapan na kailangang ilabas ngunit hindi pwedeng isigaw sa madla. "May nakita ako," panimula ni Yago habang inilalapag ang brown envelope sa mesa. "Noong opening day, may kopya ng souvenir program na ibinigay sa akin. Iningatan ko lang dahil gusto kong suportahan ang school, pero nitong isang gabi, binasa ko ulit." Binuksan ni Lyris ang sobre. Nandoon ang makapal na souvenir program. Sa unang pahina ay may mensahe mula kay Nestor bilang visionary administrator at sa loob ay ilang pahina ng history section kung saan halatang binaluktot ang pinagmulan ng paaralan.
May bahagi roong binanggit ang guidance and leadership of the Valenia family sa pagtatatag ng institusyon, samantalang isang maikling linya lamang ang inilaan kay Gavino at halos wala man lang tahasang pagkilala kay Lyris. Mabigat ang paghinga niya habang binabasa iyon. Mahinahong sabi niya, hindi lang pala nila gustong alisin sa entablado, gusto nilang burahin ako sa kasaysayan. Tahimik na tumanggo si Yago. At ngayon, may ebidensya ka na mismo sa sarili nilang inilabas na materyal. Mahalaga ang souvenir program na iyon, hindi dahil iyon lang ang magpapabagsak sa mga Valenia, kundi dahil malinaw nitong ipinakita na planado ang pagbura kay Lyris at ang pag-aangkin ng istorya ng Avellano Learning Center. Samantala, sa kabilang panig, lalong nagiging desperado sina Nestor at Celestina. Nakarating sa kanila ang mga bulong na marami nang kumakampi kay Lyris, maging si Counselor Ben-Hur na dati bilib na bilib kay Nestor ay nagsimula ng umiwas sa mga paanyaya nito. Si Mila Sarmiento ng lokal na radyo ay ilang ulit nang nagtanong sa paaralan tungkol sa reklamo sa fees at delayed salaries na halatang ikinainis ni Celestina. Isang gabi, pinatawag ni Nestor si Lyris sa lumang bahay nila sa San Isandro. Hindi sana siya pupunta, ngunit pinayuhan siya ni Sereno na harapin ito. Hindi para makipagbalikan o makipag-ayos ng personal, kundi para marinig ng malinaw kung gaano kalalim ang pagkakasangkot nito. Pagdating niya roon, nakatayo si Nestor sa ilalim ng punong mangga sa bakuran. Wala na ang dating kinis ng anyo nito, halatang pagod, puyat at pinipilit pa ring magmukhang kontrolado ang lahat. Lyris, hanggang kailan mo ba ito palalakihin? Bungad nito. Hindi agad sumagot si Lyris. Tumingin lang siya ritong diretsyo. Wala ka nang dapat patunayan. Patuloy ni Nestor. Pwede naman tayong mag-usap bilang mag-asawa. Hindi pa pwedeng tapusin na lang natin ito ng tahimik. Napangiti si Lyris, ngulit hindi iyong ngiting may lambing. Mag-asawa? Noong araw na inutusan mo akong maglinis ng bahay at pinagbawalan sa opening ng paaralang ako ang nagtayo kasama ang patay ko, doon mo tinapos ang karapatan mong gamitin ang salitang yan. Saglit na natahimik si Nestor. Kitang-kita ni Lyris ang pag-igting ng panga nito. Galit ka lang, sabi nito, kaya ka ganyan. Hindi, sagot ni Lyris. Matagal na akong lampas sa galit. Nasa bahagi na ako ng buhay ko kung saan malinaw na sa akin kung sino ka. Humakbang palapit si Nestor, bahagyang ibinaba ang boses. Makinig ka sa akin. Hindi mo kami matatalo. Marami kaming kilala. Marami kaming kayang baliktarin. Doon tuluyang tumigas ang mukha ni Lyris. Kung ganun pa rin ang paniniwala mo, ibig sabihin wala ka pa ring natututunan. Hindi ako lumalaban gamit ang impluensya. Lumalaban ako gamit ang totoo. Iniwan niya si Nestor sa bakuran ng walang dagdag na salita. At sa pagtalikod niyang iyon, mas luminaw sa kanya na wala nang natitirang dahilan para kaawaan ang lalaking minsan niyang minahal. Dumating ang araw ng Educational Summit. Maagang dumating sina Nestor at Celestina sa venue, suot ang kanilang pinakamagagandang damit. Nandoon ang mga school heads, donors, local officials, pari, media representatives at ilang miyembro ng Community Education Council. Si Mila Sarmiento ay naroon din, kasama ang maliit na crew mula sa lokal na radyo. Sa unang tingin, para itong isa na namang araw para sa mga Valenia upang magpasikat at magmukhang kagalang-galang. Ngulit pagpasok ni Lyris sa conference hall kasama sina Attorney Sereno, Maestra Perlita, Sister Amelis, Dr. Yago, Rufino at Jessa, parang may hangin na biglang nag-iba sa loob ng bulwagan. Maraming napalingon, may mga nagbubulungan, may mga mukhang nagulat, pero may ilang ding lihim na natuwa, lalo na ang mga taong alam ang totoo, ngunit wala pang sapat na lakas ng loob noon para kumampi. Tumayo si Sereno sa harap, mahinaon ngunit may bigat ang boses. Bago po natin tanggapin ang anumang ulat ukol sa Avellino Learning Center, may mahalagang usapin pong kailangang iharap. Hindi ito chismis, hindi ito personal na away.
Ito po ay tungkol sa tamang pagkilala sa mga tunay na nagtatag ng institusyong ito at sa mga dokumentong nagpapakitang may tangkang pagbaluktot sa kasaysayan at pamamahala ng paaralan. Biglang namutla si Celestina. Si Nestor naman ay agad tumayo. Ano ito? Public stand? Ngunit hindi na siya pinatulan ni Sereno. Isa-isa nitong inilapag sa projector at sa mga hard copies ang deed of sale ng lupang ipinagbili ni Gavino, bank transfers na ginamit sa unang konstruksyon, letters of donation at affidavits mula sa mga taong naroon mismo sa pundasyon ng paaralan. Pagkatapos nun, tinawag ni Silayris. Humakbang si Lyris sa harap, walang luha, walang panginginig. Ang babaeng minsang itinago sa loob ng bahay ay ngayon nakatayo sa gitna ng mga taong gustong malaman ang totoo. Ako po si Lyris Avellino, anak ni Gavino Avellino. Kasama niya po akong bumuo, nagplano, nagproseso at nagsakripisyo para maitayo ang paaralang ito. Hindi ko hinangad ang entabla noon, ngulit ngayong itinubukan akong burahin sa sarili kong pinaghirapan, kailangan ko nang tumayo. Isa-isa niyang ikinuwento ang pinagdaanan nila ng ama, ang pagdenta ng lupa, ang pakikipag-usap sa donors, ang pagbuo ng curriculum vision, ang pagkuha ng teachers, at ang pag-unti-unting pagtasok ni Nestor at Celestina nang malapit na itong magbunga. Inilahad din niya ang souvenir program bilang patunay ng planadong pagbubura sa kanilang tunay na kasaysayan. Sunod na tumayo si Maestra Perlita, saka si Mang Isko, si Sister Amelis, si Dr. Yago, Rufino, at Jessa. Lahat sila ay may kanya-kanyang piraso ng katotohanan, at sa bawat salita na lumalabas sa bibig nila, mas lalong nababakbak ang makintab, ngunit huwad na imahe ng mga Valenya. Hindi na napigilan ni Nestor ang sarili. Kasalanan ba namin kung mas marunong kaming magpatakbo? Sigaw nito, hindi sapat ang pangarap ninyo para palaguin ang paaralan. Tumayo si Dr. Yago at malamig na tumingin dito. Ang paaralang itinayo sa pandarambong ng pagkilala at pagbaluktot ng pinagmulan ay hindi paglago. Pangaagaw iyan. Sa puntong iyon, nagkagulo ang bulwagan. May mga nagtanong, may mga sumita. May ilang board members na biglang lulayo sa kinauupuan ni Nestor at Celestina. Si Principal Odette Mirasol ay humingi ng kaayusan at kaagad nagpatawag ng Emergency Governance Review. Si Councilor Ben Hor na noon ay naroroon ay lantaran ng nagsabing kailangang pansamantalang ihinto ang ilang financial decisions ng paaralan habang iniimbestigahan ang mga aligasyon. Napansin ni Lyris ang mukha ni Celestina, ang babaeng minsang nagsabi sa kanyang hindi siya bagay sa engranding selebrasyon. Ngayon ang dating pino nitong tindig ay nanginginig. Ang dating kumpiyansa ay napalitan ng takot. At sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, si Lyris ay hindi na nakatingin sa kanila mula sa ibaba. Hindi na siya nakasilid sa kusina o umiiyak sa likod ng pinto o nakaupo sa gilid habang inaagaw ng iba ang kanyang pinaghirapan. Nakatayo siya sa gitna ng liwanag, hindi bilang api, kundi bilang may-ari ng katotohanan. Doon nagsimulang gumuho ang imperyong matagal na binuo ng mga Valenya sa yabang, koneksyon at kasinungalingan. At doon din nagsimulang buuin ni Lyris ang sarili niyang bagong pangalan. Hindi na lamang bilang anak ni Gavino o asawang minamaliit ng kung sino, kundi bilang babaeng marunong bumangon, humarap at bawiin ang lahat ng pilit inagaw sa kanya. Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, sandali muna tayong kumustahan. I-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Minsan, ang pinakamasarap pakinggan sa isang kwento ay hindi lang ang pagbagsak ng mga nang-api, kundi ang tahimik pero matatag na pagbangon ng taong matagal nilang minaliit. Kaya samahan mo ako sa huling bahagi ng paglalakbay ni Lyris, ang yugto kung saan ang sugat ay hindi na naging tanikala kundi naging ugat ng isang buhay na hindi na muling maangkin ni numan. Pagkatapos ng educational summit, hindi agad natapos ang laban. Sa katunayan, doon pa lamang talaga nagsimula ang mabigat na yugto ng pagharap sa bunga ng lahat ng natuklasan. Sa loob ng ilang araw matapos ang pampublikong pagbubunyag, umugong ang buong San Isidro at maging ang kalapit na mga bayan.
Ang paksang dating pabulong-bulong lamang sa palengke, sa faculty room at sa tapat ng simbahan ay ngayon hayagang pinag-uusapan. Hindi na naitago ni Nestor at Celestina ang katotohanang matagal nilang binaluktot ang kwento ng Avellino Learning Center. Naglabas ng formal na pahayag ang Emergency Governance Review Committee sa pangunguna ni Principal Odette Mirasol. Pansamantalang sinuspinde sa anumang administrative authority si Nestor habang iniimbestigahan ang financial decisions at dokumentong may kaugnayan sa paaralan. Si Celestina naman ay inalis sa advisory functions na siya mismo ang nagpumilit mapasakamay kahit wala naman siyang lehitimong papel sa educational framework ng institusyon. Nang mabasa ni Lyris ang memorandum sa opisina ni Attorney Sereno, hindi siya agad nakapagsalita. Nakaupo siya noon sa lumang monoblock chair, hawak ang kopya ng papeles, habang tahimik na pumapasok sa bintana ng liwanag ng umaga. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, pakiramdam niya ay may pader na unti-unting bumabagsak mula sa paligid niya. Hindi pa ito ang dulo, paalala ni Sereno habang nag-aayos ng panibagong file sa mesa. May kasunod pa itong formal hearings, audit, at mga pirmahan. Pero malinaw na, Lyris, hindi na nila kayang baliktarin ang agos. Nabuntong hininga siya. Hindi ko po akalaing darating ako sa puntong ito. Nung araw na iniwan nila akong mag-isa sa bahay, ang pakiramdam ko tapos na ang lahat. Tumanggo si Sereno. Iyon ang gusto nilang maramdaman mo. Pero may mga taong ang akala nila kapag napahiya ka, wala ka ng lakas. Hindi nila alam minsan doon palang nagsisimulang maging malinaw ang tao. Sa mga sumunod na linggo, isa-isang lumabas ang kabuuan ng mga kasinungalingan. Sa tulong ng audit team, napatunayang may irregularity sa pagpili ng supplier na konektado kay Roldan Valenia. Lumitaw rin ang mga pirma sa ilang proposal para sa partial land conversion na hindi kailanmang nalaman ni Lyris at tiyak na hindi na inaprubahan ng kanyang amang si Gavino. Maging si Tarsilio Muñez, ang negosyanteng dating palaging nakaupo sa VIP table ni Celestina, ay umatras at sinabing wala siyang direktang partisipasyon. Isang palusot na lalong nagpataas ng hinala ng mga tao. Ngunit higit na mabigat sa lahat ang personal na epekto ng pagkawasak ng mga Valenia. Si Celestina, na sanay laging maayos ang buhok, planchado ang damit, at palaging pinapalibutan ng mga taong gusto ang pakinabang sa impluensya niya, ay unti-unting iniwasan ng mga dati niyang kaibigan. Hindi na siya madalas makita sa social gatherings ng bayan, maging sa simbahan kung saan dati ay palagi siyang nasa unahan ng upuan, nagsimula siyang umupo sa mas malayong bahagi at mabilis umalis pagkatapos ng misa upang maiwasan ang mga titig at bulungan. Si Nestor naman ay tila biglang tumanda sa loob lamang ng ilang buwan. Lumubog ang mga mata nito, nawala ang dating maangas na tindig, at dahil sa patuloy na investigasyon at paglayo ng ilang dating kakilala, napilitang harapin nito ang mga utang at mga failed investments na matagal nitong itinatago sa likod ng marangyang anyo. Isa-isang nagsulputan ang mga taong dati niyang napapakiusapan lang sa telepono. Ngayon, wala na siyang maipakitang kapangyarihan para takasan ang mga obligasyon. Isang hapon, habang nasa lumang bahay si Lyris at nag-aayos ng mga scholarship forms, dumating si Felina. Hawak nito ang maliit na supot ng pandesal at may halatang kaba sa mukha. "Ma'am Lyris," mahina nitong sabi, "pwede po ba akong pumasok?" Agad siyang pinatuloy ni Lyris. "Oo naman, Felina, umupo ka." Pagkaupo pa lang ng babae, ay agad itong napaluha. "Pasensya na po kung ngayon lang ako nakadalaw. Natakot po ako dati, pero gusto ko lang pong sabihin na masaya po ako para sa inyo." Ngumiti si Lyris at inabutan ito ng tubig. "Hindi mo kailangang humingi ng pasensya. Malaki na ang naitulong mo sa akin noon." Umiling si Felina. "Hindi po sapat yon. Kung alam niyo lang po kung gaano kayo pinagsasalitaan ni Donya sa tuwing wala kayo. Alam ko na kung anong klaseng tao siya. Hindi ko na kailangang alamin lahat ng detalye para makausad." Napatingin si Felina sa kanya ng may paghanga. "Ang laki na po ng ipinagbago niyo. Dati kahit nasasaktan kayo, tahimik lang kayo. Ngayon, parang hindi na kayo kayang igupo." Ngumiti si Lyris pero may lungkot pa rin sa ilalim niyon. "Hindi naman sa hindi na ako nasasaktan. Natuto lang akong huwag manatili roon."
Samantala, habang inilalakad ni Sereno ang legal at governance restoration, unti-unti ring ibinabalik kay Lyris ang mga karapatang matagal nang inagaw sa kanya. Sa isa sa mga pinakamatinding pagpupulong ng Interim Board, formal na inilatag ang rekomendasyon na kilalanin si Lyris Avellino bilang Principal Educational Director at co-founder ng Avellino Learning Center, batay sa dokumento, testimonya at historical records na hindi na mapapasinungalingan pa. Nandoon sa pulong na iyon sina Principal Odette, Councilor Benhur, Dr. Yago, Maestra Perlita at ilan pang board members. Tahimik lamang si Lyris habang binabasa ang mga findings, ngunit nang marinig niya mismo mula sa bibig ni Principal Odette ang linyang, "The board formally acknowledges Ms. Lyris Avellino as one of the rightful founders and the legitimate academic force behind the institution." Hindi na niya napigilan ang pagpatak ng luha. Hindi iyon iyak ng pagkawasak, hindi iyon iyak ng panghihinayang. Iyon ang luha ng isang taong sa wakas ay nakitang bumalik ang katotohanan sa tamang lugar nito. Pagkatapos ng pulong, sa may labas ng gusali, lumapit sa kanya si Dr. Yago. Tahimik lamang itong tumabi sa kanya habang pinagmamasdan niya ang mahinang galaw ng mga dahon sa bakuran. "Hindi ko alam kung babatiin kita o hahayaan mong namamin mo muna ito," biro nito ng marahan. Natawa si Lyris sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon. "Pwede namang pareho." Saglit silang natahimik. Pagkatapos ay nagsalita si Yago. Mas seryoso na ang tono. "Masaya ako para sa'yo, Lyris. Hindi dahil natalo sila, kundi dahil hindi ka nawala sa sarili mo habang lumalaban." Napatingin siya rito. Iba ang bigat ng tingin ni Yago. Hindi mapang-angkin, hindi mapilit, kundi yung uri ng tingin marunong rumispeto sa lahat ng pinagdaanan ng tao. "Akala ko dati," mahina niyang sabi, "kapag bumagsak na ang mga taong nagsakit sa'yo, saka ka lang magiging payapa. Pero hindi pala ganun." "Hindi talaga," Sagot ni Yago. "Ang tunay na kapayapaan, nangyayari kapag hindi mo na kailangang patunayan ang halaga mo sa mga taong ayaw namang makita yon." Tumimo ang sagot na iyon sa puso ni Lyris. Lumipas pa ang mga buwan at mas naging malinaw ang bagong direksyon ng kanyang buhay. Sa tulong ng interim board at ilang donor na muling nagtiwala sa tunay na layunin ng paaralan, sinimulan niyang ayusin ang academic system ng Avellino Learning Center. Ibinalik niya ang scholarship policy na dati nilang binuo ng ama. Pinababa ang ilang bayarin hindi naman kailangan. Pinaigting ang Teacher Development Program kasama sina Maestra Perlita, Jess Aquilaton at Coach Dariel Montano. Nagbukas din siya ng libreng Saturday Reading Clinic para sa mga batang hirap sa basic literacy. Hindi madali ang lahat. Maraming sira ang kailangang kumpunihin, hindi lang sa sistema, kundi pati sa tiwala ng mga tao. Ngunit dito lalong nakita ng komunidad ang pagkakaiba ni Lyris sa mga taong nauna sa kanya. Habang sina Nestor at Celestina ay laging inuuna ang anyo at papuri, si Lyris naman ay inuuna ang laman, ang epekto at ang pangmatagalang pagbabago. Makalipas ang 1 taon, tuluyan ng painal na ihiwalay ang pangalan ni Nestor at Celestina sa administrasyon ng paaralan. Naayos na rin ang legal na proseso ng annulment na matagal nang inumpisahan ni Lyris. Hindi niya iyon ipinagdidiwang ng mayabang. Sa totoo lang, nang matanggap niya ang final papers, matagal lamang niya itong tinignan bago marahang isara at itabi. Naroon si Maestra Perlita noon sa sandaling iyon. "Wala ka bang nararamdamang saya?" tanong ng matanda. Gumiti si Lyris, mapait ngunit payapa. "May saya po, pero hindi dahil natapos ang kasal, kundi dahil natapos na rin ang buhay na araw-araw kong kailangang paliitin ang sarili ko para lang mapagkasya sa maling tahanan." Dumaan pa ang panahon. Sa 2nd taon ng kanyang pamumuno, nakabili si Lyris ng karagdagang maliit na lote sa likod ng paaralan, hindi para ibenta, kundi para sa pangarap na mas lumaki ang matutulungan nila.
Doon niya ipinatayo ang vocational wing para sa mga kabataang hindi agad makakapag-college pero gustong magkaroon ng marangal na hanap buhay. Ipinangalan niya iyon sa kanyang ina, Rosenda Skills and Learning Annex. Nang tanungin siya ni Mila Sarmiento sa isang panayam sa lokal na radyo kung bakit iyon ang pinili niyang pangalan, gumiti lang siya at sinabing, "Ang tatay ko ang nagturo sa akin ng pangarap. Ang nanay ko naman, kahit maaga siyang nawala, ang unang nagturo sa akin ng tibay. Gusto kong pareho silang mabuhay sa bawat batang matututo rito." Lalong napalapit sa kanya si Dr. Yago sa mga panahong iyon. Hindi agad iyon nauwi sa pag-ibig, at iyon ang lalong nagpaganda sa kanilang ugnayan. Walang nagmadali, walang nagpumilit. May mga pagkakataong sabay silang kumakain ng lugaw pagkatapos ng school health missions. May mga gabing tinutulungan niya itong reviewin ang medical assistance proposals para sa mga batang kulang sa nutrisyon. May mga tahimik na umagang magkatabi lang silang nagkakape sa faculty garden habang pinagmamasdan ng mga estudyanteng pumapasok. Isang araw, habang naglalakad sila sa bagong tayong annex building, biglang huminto si Yago. "Pwede ba kitang tanungin?" sabi nito. Napatingin si Lyris. "Bakit parang seryoso?" Huminga ito ng malalim. "Kasi ayokong madaliin ang anumang bagay sa'yo. Pero gusto kong malaman mo, hindi kita minamadali, hindi kita kinukumbinsi at lalong hindi kita gustong iligtas. Alam kong kaya mo ang sarili mo, pero kung darating ang araw na handa kang magbigay uli ng puwang sa puso mo, gusto kong ako yung taong hindi ka ipapahiyang magmahal." Hindi agad makasagot si Lyris. Matagal gago siya gumiti. Ngunit sa pagkakataong iyon, iba na ang ngiting iyon. Mas maluwag, mas payapa, mas buo. "Salamat," mahinahong niyang sabi. "Hindi dahil nangako ka, kundi dahil naintindihan mong hindi ako dapat minamadali." Tumanggo si Yago. "Hihintayin ko ang tamang panahon, o kahit hindi man dumating iyon, igagalang ko pa rin ang halaga mo." At dun lalo niyang naunawaan ang napakalaking pagkakaiba ng isang taong ginagamit ang pag-ibig para kontrolin ka at ng isang taong marunong magmahal ng may paggalang. Lumipas pa ang 3 taon. Dumating ang ika-5 anibersaryo ng Avellino Learning Center. Ngunit ngayong pagkakataon, ibang-iba na ang itsura ng selebrasyon kumpara sa araw na minsang ipinagtabuyan siya sa likod ng pinto. Ang school grounds ay puno ng mga bata, magulang, guro, alumni at mga taong minsang tumulong sa pundasyon nito. Nandun si Mang Isko, nakasuot ng malinis na polo kahit nanginginig na ang kamay sa katandaan. Nandun si Sister Amelis, may bitbit na rosaryo at malawak na ngiti. Nandun si Jessa, na ngayon ay isa ng buong panahong guro. Nandun din si Coach Dariel na pinalawak ang sports program ng paaralan. At syempre, nasa harapan si Dr. Yago, kasama ang community health team na katuwang na ngayon ng paaralan sa regular student check-ups. Sa gitna ng programa, may espesyal na bahagi para sa unveiling ng bagong plaka sa pangunahing gusali. Nakaukit doon ang mga salitang Gavino Avellino Hall. In honor of the educator whose dream became a home for learning, dignity, and hope. Habang dahan-dahang inaalis ni Lyris ang telang nakatakip sa plaka, hindi niya napigilan ng pagluha. Ngulit ngayong pagkakataon, hindi na iyon luha ng pagkawala. Luha iyon ng katuparan. Pagkatapos ng maikling palakpakan, siya mismo ang inimbitahang magsalita. Humakbang siya sa entablado. Sa harap niya ay mga batang masiglang nakatingin, mga guro na may tiwala sa kanya, at mga taong minsang nakasaksi sa kanyang kahihiyan. Ngunit wala na siyang takot, wala na ring pangangailangang patunayan ang sarili. 5 taon na ang nakalipas, panimula niya. May isang araw na inisip ng ilang tao na kaya nila akong tanggalan ng lugar sa sarili kong pinaghirapan.
Akala nila, kapag pinahiya nila ako, tuluyan na akong mawawala. Pero ang hindi nila naintindihan, ang isang pangarap na itinayo sa sakripisyo, dangal at pagmamahal ay hindi maaangkin ng yabang, pera o apelido. Tahimik ang lahat. Ito pong paaralang ito, patuloy niya, ay hindi lang alaala ng tatay ko. Ito ay patunay na may bunga ang tiyaga, na may saysay ang katotohanan at na kahit gaano kakatagal yurakan, darating ang araw na maibabalik ka rin ng Diyos sa lugar na para sa iyo. Mula sa gilid ng entablado, nakita niya si Yago, nakatingin lamang at bahagyang nakangiti. Sa likod nito ay sina Maestra Perlita at Sister Emily's na parehong may luha sa mga mata. Hindi ko po nakuhang muli ang buhay ko sa isang iglap, dagdag pa niya. Dumaan ako sa sakit, hiya at pangungulila. Pero ngayon, masasabi kong hindi na sayang ang lahat. Dahil ang mga sugat na iyon ang nagturo sa akin kung paano magtayo hindi lang ng paaralan, kundi ng mas matibay na sarili. Sa dulo ng programa, habang unti-unting nagsisialis ang mga bisita at naririnig ang masayang tawanan ng mga bata sa bakuran, tumayo si Lyrie sa tapat ng Gavino Avellino Hall. Pinagmasdan niya ang gusali, ang bagong annex sa likod, ang maliit na library garden, at ang mga batang takbo ng takbo sa lupang minsang gusto ng iba na gawing negosyo lamang. Lumapit si Dr. Yago at tahimik na tumabi sa kanya. Mukhang masaya si Sir Gavino kung nakikita niya ito, sabi nito. Ngumiti si Lyris at tumingala sa gusali. Oo, at sa wakas, pakiramdam ko, nakauwi na rin ako sa pangarap naming mag-ama. Hindi na niya kailangan pang balikan ang sakit ng araw na minsang sinabi sa kanyang, maglinis ka lang ng bahay. Hindi na siya kailanman babalik sa babaeng nagtitiis sa likod ng kahihiyan para lang mapanatili ang katahimikan. Ang buhay niya na yun ay hindi na umiikot sa pangaampi ng mga Valenya, kundi sa paglawak ng kabutihan na pinili niyang itayo mula sa abo ng sariling pagdurusa. At sa huling pagtingin niya sa pangalang Avellino na muling nakaukit ng buo at marangal sa harap ng paaralan, malinaw ang wakas ng lahat. Maaaring inagaw ng iba ang entablado sa isang araw, pero hindi nila kailanman naagaw ang pundasyon ng kanyang pagkatao. At dahil doon, hindi lamang paaralan ang muling itayo ni Lyris, kundi isang buhay na mas matibay, mas marangal, at mas maliwanag kaysa sa anumang ipinagkait sa kanya noon.